This is the Joshin and welcome to our mini vlog. Pagkahapon, umuwi ng maaga si Daddy. Malayo pa lang narinig ko na yung motor niya kaya inayos ko na tong itsura ko. Hindi ko na nabidyuhan yung mga sumunod na nangyari dahil nalobat yung camera ko. Kinuha na ni Daddy yung manok na minarinate ko kanina at sabi niya nga daw kailangan palitan ng Tupperware dahil matatapon. Buti na lang si Mama Claire may nakitang bakanting Tupperware kaya hinugasan niya na at tutulungan ko siyang isalin. At itong biik namin pinakialaman yung camera ko. Hindi ko nga nakitang kinuha niya yung camera kasi busy ako sa pagsalin ng manok. Ayan, hindi tuloy nakuhanan. At eto nga, kanya-kanya na kaming dala ng mga bagahe namin. Dumukot lang ako ng extra money at baka magpabili yung mga tiyanak ng kung ano-ano doon. Palabas na ako ng bahay at biglang tinawag ako ni Mama Claire na nasa loob pa pala si Bebo. Ako Jai, sa dami ng iniisip ko, maiiwan ko pa si Bebo. Nauna nang naglakad si Daddy at si Kuya Sayon. Hala, sige Pido, habol. Para nga mas mabilis, kinarga ko na lang si Bebo. Dito kasi sa kanto, pinin ni Daddy yung binook niyang Grab. Kasasakay pa lang namin, tinanong na kagad ako ng mga tiyanak na to kung nasaan daw yung swimming pool. At itong si Bebo, best in timing talaga, ngayon pa siya umebak. Maloloka na talaga ako sa mga tiyanak na to. By the way, nandito na nga pala kami sa office ng ate ko. At kinuha ko na nga tong susi sa pinagbilinan niya. Inarkilahan ko talaga tong kotse ng ate ko kasi pag nagmotor kami, bagahe pa lang, hindi na kasya. Kaya sa ate ko, thank you Ate Ash, I love you. Tinulungan na si Daddy ng mga bata na ilagay yung mga gamit dito sa likod ng sasakyan. O, akala niya sa mga tiyanak na to, puro pagpapasaway lang, nauutusan din sila. Hindi pa nga kami nakakalayo, ito na naman kami kay Bebo. Umatake na naman yung motion sickness niya. Bigla-bigla na lang kasi siyang naduduwal, wala ng kulay yung labi, at ang lamig-lamig ng pawis niya. Nag-stop over lang kami sandali sa gas station, tas biyahe na ulit. Binuksan ko na yung bintana para makahinga at malibang siya. Ay naku, kahit may nakalagay na bawal pumarada dito, nagpark talaga kami kasi si Bebo parang hihimatayin na. Kaya ayan, nilabas muna siya ni Daddy sa kotse at binilhan kami ng makakain. Nung medyo okay na si Bebo at bumalik na sa ulirat, binakbak na ni Daddy papunta sa resort. Charan! O diba, nandito na kami. Ay. Hi! Joshin Vlog. At itong tiyanak na to, gusto nang mag-dive. Sabi ko, mamaya na, kakain muna sila. Tapos si Bebo parang namamahay, nagtataka siguro siya kung bakit na iba yung forma ng bahay na pinasukan namin. At buti nga tong dalawang unggoy na to, behave lang. Ako naman, inarrange ko na yung mga gamit na kailangan, kagaya ng charger, tapos mga diapers, wipes, at bottles ni Bebo. Gusto ko kasi kapag hiningi o hinanap nila sa akin, alam ko kung saan nakalagay. Kachismisan ko nga tong taong ko nang kilala, nakatrabaho ni Daddy. Girls talk lang naman yung pinag-uusapan namin dyan at nagsishare ako ng mga experience ko bilang nanay. O siya, may part 3 tong vlog na to. See you on our next vlog. Bye!